Bilang salon owner, no? O bilang negosyante, o bilang entrepreneur, nasabihan ka na ba na mukha kang pera? Yo, what's up? Good evening mga salon owner, no? Mga madam, mga sir, mga negosyante dyan, mga barbershop owner, no? Kumusta kayo dyan? So, time check natin ngayon ay 10:05 na ng gabi. At kababalik ko lang, no? Galing pala ako sa ating salon, Gel Salon, pangmalakas ang salon ng Mindanao. At kinuha ko yung cash, yung pera sa salon namin, yung benta. At sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur, isang salon owner na meron ng 9 years na experience sa pagpapatakbo ng salon business at hindi ako marunong sa services. Pero meron na tayong 5 branches. So, nga pala, no, balikan natin yung mga araw. Meron pala tayong challenge, ang 100 days vlog challenge, na ang challenge na ito ay sa loob ng 3 buwan, kukuha ako ng isa pang branch ng salon. At kung paano mangyari, hindi ko alam. Balikan natin yung mga nakaraan. Kahapon nga pala, nung nakaraang araw pala, December 12, kakabukas lang ng pang-5 branch natin sa may Bimapa Street, no, sa corner ng Jacinto Extension. At nga pala, no, pagkatapos ng opening natin, umattend ako ng meeting sa mga grupo, sa mga negosyante dito sa Davao. So, hindi ko muna itatopic yun dahil napakahaba ng usapan na yun, no? Napakahaba. So, ngayon muna, pag-usapan natin yung ang pera. Usapang pera, usapang benta, usapang sales, no? Gusto ko lang itanong sa inyo kung ikaw ba ang nagdadala ng benta o ng cash, pera sa inyong salon? Ikaw ba? Or sino ba? Manager mo or cashier mo or mga staff mo? Comment ka muna dito. Bakit gusto ko tong i-topic? Alam nyo, mga sir, no? December na kasi ngayon, no? December na ngayon, at gusto ko lang ikwento sa inyo yung experience ko sa usapang nawalang pera, ninakaw, kinuha. Basta kinuha. Gusto ko lang ikwento sa inyo, no? Dati talaga, nung nandun pa kami sa dati naming pinapasukang salon, naging part owner kami doon. Meron kaming manager, meron din kaming cashier, at madami kaming mga staff dati. Per branch nasa 15 to 20. Di ba? Napakadami, di ba? So, ang problema ko rin dati, yung tungkol sa pera, sa benta, sa sales. Kasi, dati kasi, yung magdadala ng cash is yung cashier at yung manager. Tayo namang mga owner, wala naman tayong mga hinala na yung mga tao natin igagawa ng mga hindi mabubuti. Kasi nga, buo yung tiwala mo. Pinagkatiwala mo na yung buhay mo. Yung business mo sa kanila, di ba? Pinagkatiwala mo na kasi sa tingin mo, maayos naman tong taong to, kasama ko naman to lagi, kasama ko pa sa boarding house, no, sabay kaming kumakain, malamang sa malamang hindi ako lolokohin ito. At yan yung pagkakamali ko. Yan yung problema kong dapat kong maayos. Dati kasi, December din, meron talaga kaming company rules na sa loob ng 3 araw, sa dating pinasukan namin, dapat ma-deposit yung cash, yung pera, yung benta. Pero meron kasing mga senaryo katulad ng Friday, Saturday at Sunday, wala kasing bangko yan. So malamang sa malamang, maipon yung cash dyan sa salon o dyan sa business mismo. Ngayon, nagkaroon ng problema. Nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. So, yun na yung setup namin dati, no? Yung magdadala ng pera, yung cashier o yung manager. So, biglang nagka-problema. Taong 2019, nagkaroon ng malakas na lindol dito sa Digos. Sunod-sunod yun na 3 beses sa loob ng isang taon.
Una nung October, tapos December at December, 2 December. So, ang nangyari, noong nagkalindol, natakot yung manager ko, no? Nasa sobrang takot niya, umuwi siya sa kanila, bitbit yung pera. Totoo to mga ma'am, no, mga sir, no. Dinala niya yung pera sa kanila, yun yung sa kwento niya. Pero ang totoo is nagastos niya daw. Kinuha niya, basta kinuha niya yung pera. At mula noong 2019 hanggang ngayon 2025, hindi pa yun nagpapakita sa akin. So magkano yung ninakaw noon? 42K. 42K. So, gusto ko tong i-share sa inyo, mga salon owner, no? Ano ba yung business niyo dyan? Comment naman kayo dito. Kasi, December din ngayon. At, December ngayon. At naaalala ko, kasi, di ba nag-opening tayo December 12. Tapos may seminar ako kahapon. So, Friday tsaka Saturday, Sunday ngayon. At hindi ako nakapag-deposit. So, ang ginawa ko, umuwi ako, sinundo ko yung asawa ko kanina, mga 7 PM, no? Pagdating dito sa bahay, nagtingin-tingin ako sa sales namin kasi may daily sales naman kami. So pagtingin ko doon sa cash on hand, no, yung perang nandoon na sa kanya is umabot na ng mga above sa mga kailangan natin. Meron kasi akong ginawang policy dito sa Cell Salon, no? I-share ko na lang din sa inyo na every 3 days din, pero meron siyang minimum. So pag umabot siya ng 10 to 15K, o kung alin man dyan ang mauna, ang 3 days ba o 15K ba or 10K, o pag umabot siya ng 10K, i-deposit na. So dahil sa lumagpas na tayo sa minimum, is naalala ko na, nga pala, no, December pala ngayon. At nanakawan din ako noong mga nakaraang 7 years ago na ba, ng December. So, kailangang hindi na maulit yon. Kaya ang ginawa ko, no, kanina, pagkatapos kong kumain, is pumunta ako doon sa salon. Medyo malapit lang naman to sa amin, mga 10 to 15 kilometers. So, kahit na pagod ako, inaantok pa nga ako kasi galing sa mahabang proseso natin sa ating renovation. So, mga 1 linggo din tayo doon sa Davao, pabalik-balik, kulang sa tulog. At anniversary natin nung 12, so kinulang ulit sa tulog dahil mga 1 or 2 na tayo natulog noon. At kahapon din may seminar tayo, meeting ng mga kasosyo, yung mga grupo nating malulupit. So inabot na naman ng 3 AM nakauwi ako sa bahay. So kulang ulit yung tulog. So kahit na ganun yung nangyayari, na kinulang tayo sa tulog, kinulang tayo sa oras, so mas importante pa din na hindi naman negative tayong tao, no? Hindi naman tayo ganun. Pero na-experience ko na kasi na manakawan. So kung mangyari ulit to, nung unang experience ko is kasalanan namin, no? Ibig sabihin katangahan namin 'yon. Kasalanan namin 'yon. Pero pag naulit pa 'yon, dati kasi disgrasya. Ngayon katangahan pag naulit pa, 'di ba? Hindi mo sinolusyonan eh. So ang problema ko dati, ulitin ko lang, nanakawan ako dahil pinagkatiwala ko yung pera sa cashier or sa manager namin. So ngayon, ang solusyon ko ngayon, ginawa namin dito sa Cell Salon, is meron kaming minimum na every 10K, i-deposit na. At kung merong nangyaring Saturday o Sunday, mga ganyang araw na walang bangko, kailangan kunin ko yung pera. Para sigurado, syempre. Hindi naman tayo mga masasama, no? Pero kailangan natin itong maiiwasan. Dahil nga meron tayong meron challenge, 'di ba? Meron tayong challenge na sa loob ng 3 months magdadagdag tayo ng isa pang branch ng salon. So kailangan hindi ako manakawan, maipon ko yung pera at kikita yung business natin, at kung hindi man, mangungutang ulit tayo. So yan lang ngayong araw na tong day 5 na pala ngayon ng ating challenge. So yun yung ginawa ko ngayong araw na to. Kanina natulog lang ako. So bukas magde-day off sana ako, at
kung bukas maka-day off ako, ang itatopic ko na lang, pag-usapan natin kung ano yung mga usapin doon sa meet-up namin kahapon, no, kagabi. Nag-start kami, alam nyo kung anong oras? Mga 2 PM. Natapos kami mga 12 na. Ganun kami kung mag-usap sa mga kaibigan namin, mga negosyante. At isi-share ko rin sa inyo yung mga nalalaman ko, mga natutunan ko, syempre. Dahil naniniwala ko na tanging mga mabubuting negosyante ang kailangang, ang tingin ko, no, na may pag-asang tumulong maayos ang bansang Pilipinas dahil napakalala na natin. At kung isa kang salon owner, isa kang barbershop owner, o ano ba yung business mo sa services, meron pala tayong grupo, Salon Business Owners PH. Pasok ka doon dahil gusto kong maayos natin ang problema sa ating industriya, yung problema sa nakawan, no, na staff, masakit sa ulo na tauhan, late, no, lumalayas, lumipat sa kabila, nagnakaw, nag-cash advance, nagpadala ka ng pamasahe. Tapos yung mga yan, problema yan, susolusyonan natin yan. At usapang price war, no, daming nagrereklamo, dami daw nag-home service, no. At yung price war, no, yung katabi mong salon, napakababa ng presyo, pababaan. Yung isa 500, tapos ikaw na naman, nag-start ka ng salon, mas binaba mo pa. Meron ka nga 1,000 pero 3 services. So, yan yung aayusin natin, at naniniwala ko na kung magtulungan tayo, masosolve natin to. Dahil tayo yung mga boss, tayo yung pumusta, tayo yung sumugal, tayo yung nangutang. Nangutang. O nga, nangutang kami. O, di ba? Kaya aayusin natin yung pinakamalalang problema sa ating industriya. Lalo na yung problema sa mga tauhan natin. Pasok ka sa ating grupo, Salon Business Owners PH, at mag-share ka na rin ng inyong kwento o ng iyong storya, o magbigay ka ng tips o technique sa iba nating grupo. Yun lang, tulungan tayo doon, at follow nyo rin ako, Jeff Cinco. Dahil isi-share ko sa inyo yung mga diskarte ko, mga araw-araw na ginagawa ko, paano palaki ng aming salon business. Dahil malamang sa malamang, no, by next year, meron na tayong franchise. Magbubukas tayo ng tamang franchise. Tama, walang budol. Tama. Hindi tayo mambubudol, mangunguha ng pera sa ibang tao para makapagbenta ng franchise. Tamang franchise ang gagawin natin. Dahil di natin gawain yan. Mga mabubuti tayo. Ako mabuti ako. Ewan ko lang sa'yo. Comment ka kung kinuha mo ba yung sales ngayong araw na to, or na nakawan ka na ba, or anong solusyon mo. So yan lang. Bye-bye. Galingan natin.